Bakit nga ba sumiklab ang Vietnam War? Anong nangyari? Bakit sinalakay sila ng Amerika? Ano ang punot dulo nito? Sa katunayan, bago pa dumating ang napakaraming sundalong Amerikano sa Vietnam, matagal nang tumutulong at nakikialam ang United States sa gulo. Sa totoo lang, hindi ito nagsimula sa isang malaking invasion. Nagsimula lang ito sa pera, armas, military advisors at sa takot ng Washington na baka tuluyang kumalat ang communism sa Southeast Asia. Para maintindihan kung bakit napunta ang Amerika sa Vietnam, kailangan muna nating bumalik sa panahon na ang pangunahing kalaban ng mga Vietnamese ay hindi pa ang United States kundi ang France. Matagal na naging bahagi ng French Colonial Empire ang Vietnam. Pero pagkatapos ng World War II, mas dumami ang mga Vietnamese na gustong maging malaya ang kanilang bansa. Isa sa pinakamahalagang leader nito si Ho Chi Minh, isang Vietnamese nationalist at communist na namuno sa Viet Minh. Ang Viet Minh ang pangunahing puwersang lumaban sa France sa First Indochina War. Pagsapit ng 1954, natalo ng malaki ang France sa Dien Bien Phu. Dahil dito nahirapan na silang ipagpatuloy ang digmaan sa Vietnam. Nagkaroon ng international conference sa Geneva upang pag-usapan kung paano matatapos ang labanan. Ang napagkasunduan na pansamantalang hatiin ng Vietnam sa dalawa. Sa hilaga ang government ni Ho Chi Minh habang sa timog naman ang government ni Bao Dai. Mahalaga ang salitang pansamantala dahil hindi layunin ng Geneva Settlement na gumawa agad ng dalawang permanenteng bansa. May plano para sa nationwide election noong July 1956 na sana ay magbibigay daan sa muling pagkakaisa ng Vietnam. Hindi nilagdaan ng United States ang final declaration, ngunit sinabi nitong hindi nito gagambalain ang kasunduan sa pamamagitan ng puwersa. Para sa Washington may mas malaking problema kaysa sa simpleng paghahati ng Vietnam. Kasagsagan noon ng Cold War. Magkalaban ang dalawang malalaking political system sa mundo. Sa isang panig ang United States at mga kaalyado nitong anti-communist at sa kabilang panig naman ang Soviet Union, China at iba pang communist states. At para sa Amerika, hindi lang leader ng Vietnam si Ho Chi Minh. Nakikita rin siya bilang bahagi ng lumalaking communism sa Asia at yun ang ayaw ng Amerika. Dito naging mahalaga ang tinatawag na domino theory. Ang ideya ay simple. Kapag naging communist ang isang bansa, baka mas madaling sumunod ang mga karatig bansa. Para kay President Dwight Eisenhower ng Amerika, kapag bumagsak ang South Vietnam sa communism, baka sumunod din ang Laos, Cambodia, Thailand at iba pang bansa sa Southeast Asia. Kaya lalo pang sinuportahan ng Amerika ang South Vietnam. Sa totoo lang, tumutulong na ang Amerika sa laban ng France bago pa matapos ang First Indochina War. Malaki ang ibinigay na pera at military support ng Amerika sa France. Pero ayaw ni Eisenhower na direktang magpadala ng maraming sundalong Amerikano sa Dien Bien Phu, isang lugar sa hilagang Vietnam kung saan nakaranas ng malaking pagkatalo ang France laban sa Viet Minh. At ang resulta umalis na ang France at pagkatapos umalis ng France, nagbago ang paraan ng pagkilos ng United States. Sa halip na suportahan ng isang European colonial power, nagsimulang direktang suportahan ng Washington ang anti-communist government sa South Vietnam. Isa sa mga taong pinili nilang suportahan ay si Ngo Dinh Diem. Si Diem ay isang Vietnamese nationalist, Catholic at matinding kalaban ng communism. Noong una, Prime Minister siya sa ilalim ni Bao Dai. Naniniwala ang ilang American officials na kaya niyang bumuo ng mas matatag na government sa Timog na makakaharap sa influence ni Ho Chi Minh. Ngunit simula pa lamang may malaking problema na. Hindi matatag ang South Vietnam. May magkakalabang political groups, religious organizations, armed groups at local leaders. Mahina rin ang kontrol ng central government sa maraming lugar. Kaya habang lumalakas ang suporta ng Amerika kay Diem, lumalaki rin ang responsibilidad ng Washington sa survival ng kanyang government. Noong October 1955, nagkaroon ng botohan kung mananatili si Bao Dai bilang leader ng South Vietnam o papalitan siya ni Diem. Opisyal na nanalo si Diem ng halos 98% ng boto. Ngunit maging ang mga American diplomatic report noon ay nagbanggit na one-sided ang campaign at hindi malayang nakapagkampanya ang oposisyon. Pagkatapos ng botohan, itinatag ni Diem ang Republic of Vietnam at naging presidente siya ng South Vietnam. Mula rito lalo pang dumami ang tulong ng Amerika. Nagpadala ang United States ng advisors at nagbigay ng malaking halaga para buuin at sanayin ang South Vietnamese military. Ang pangunahing layunin ay magkaroon ng South Vietnam ng sarili nitong puwersang kayang ipagtanggol ang bansa laban sa communist threat. Ang American advisory effort ay nagsimula pa noong early 1950s at lumawak pagkatapos ng pag-alis ng France. Sa
Sa ilalim ng Military Assistance Advisory Group o MAAG, tinulungan ng mga Amerikano ang South Vietnamese Armed Forces sa training, organization at equipment. Ngunit habang lumalakas ang military ng South Vietnam, lumalaki rin ang galit laban sa government ni Diem. Isa sa pinakamalaking problema ay ang paraan ng pagkontrol niya sa countryside. Maraming traditional village leaders ang napalitan ng mga opisyal na mas direktang konektado sa central government ng South Vietnam. May mga communist supporters din na inaresto, ngunit hindi lamang communist ang tinamaan ng crackdown. May mga political opponents, activists at iba pang kritiko ng government na nakaranas din ng pressure o pagkakulong. Sa makatuwid, pag komunista ka ay yayarin ka. Dahil dito may mga ordinaryong Vietnamese na hindi naman dating communist ngunit nawalan ng tiwala sa government. Malaking problema ito dahil mahalaga ang suporta ng mga tao sa mga probinsya. Kasabay nito hindi rin natuloy ang eleksyon noong 1956 na sana ay para sa buong Vietnam. Tinanggihan kasi ng government ni Diem ang pakikipag-usap para sa eleksyon dahil iginiit nitong walang tunay na malayang pagboto sa communist-controlled North. Sinuportahan ng Washington ang posisyong ito, malinaw din kasi sa mga internal American discussions noon na malaki ang posibilidad na manalo ang communist side sa isang nationwide vote. Sa Hilaga naman, hindi rin tahimik ang sitwasyon. Ang government ng komunistang si Ho Chi Minh ay nagsagawa ng malawakang land reform. Layunin nitong kunin ang lupa mula sa malalaking landowners at ipamahagi sa mahihirap na magsasaka. Pero naging marahas ang pagpapatupad nito. Maraming tao ang pinarusahan at pinatay at kalaunan ay inamin din ng North Vietnamese government na maraming pagkakamali at abuso ang nangyari. Samantala, may mga communist group pa ring naiwan sa South Vietnam matapos mahati ang bansa. Sa mga sumunod na taon, pinag-usapan ng communist leadership kung kailan sila muling gagamit ng armadong pakikipaglaban laban sa South Vietnamese government. Habang mas humihigpit ang government ni Diem at hindi natutuloy ang planong muling pag-isahin ng Vietnam, unti-unting nagbago ang strategy ng North Vietnam. Pagsapit ng 1959, mas sinuportahan na ng North Vietnam ang mga armadong grupo na lumalaban sa South Vietnam. Nagsimulang lumawak ang network ng mga ruta sa Laos at kalaunan sa Cambodia na gagamitin upang magdala ng tao, armas at supplies patimog. Ang sistemang ito ang kalaunang makikilala bilang Ho Chi Minh Trail. Pagkatapos ng 1959, naging tuloy-tuloy ang infiltration ng mga communist personnel patungo sa South Vietnam. At noong late 1960 nabuo ang National Liberation Front of South Vietnam o NLF. Isa itong political front na naglalayong pagsamahin ang iba't ibang grupong tutol sa government ng South Vietnam. May mga communist at hindi communist sa grupo, pero ang mga communist leader ang may pinakamalaking kontrol dito. Ang mga armadong puwersang lumalaban sa South Vietnamese government ay mas nakilala sa tawag na Viet Cong. Malaki ang advantage ng mga rebelde sa mga probinsya dahil marami sa kanila ay taga roon mismo. Kabisado nila ang mga daan, bukirin, ilog at mga taong nakatira roon. Samantala, ang South Vietnamese military ay sinanay at binigyan ng modernong armas ng Amerika. Pero ang kalaban nila ay hindi palaging lumalaban na parang ordinaryong hukbo. Ang mga gerilya na kalaban nila ay maaaring magsuot ng ordinaryong damit, makihalo sa mga tao, mabilis na umatake at agad na umalis. Kaya nakita ng Amerika na hindi sapat ang maraming armas para manalo. Kailangan din nilang makuha ang tiwala at suporta ng mga ordinaryong Vietnamese. Habang lumalakas ang mga rebelde, mas napipilitang magdesisyon ng Amerika kung gaano kalaki ang gagawin nito para iligtas ang South Vietnam. Habang lumalakas ang Viet Cong, mas nahihirapan ang South Vietnamese government na kontrolin ang mga probinsya. Nang maupo si John F. Kennedy bilang presidente ng United States noong 1961, naniniwala siyang kailangang pigilan ang communist expansion nang hindi agad nagpapadala ng malaking American combat force. Kaya mas pinalawak niya ang tulong sa South Vietnam. Dumami ng mabilis ang American military advisors. Pagsapit ng katapusan ng 1962, umabot na sa humigit kumulang 11,000 ang kabuuang American military personnel sa Vietnam. Tumulong sila sa training, intelligence, helicopter operations at pagpaplano ng mga operasyon ng South Vietnamese military. Itinatag din ng Military Assistance Command Vietnam o MACV upang pamahalaan ang lumalaking American involvement. Isa sa mga strategy laban sa Viet Cong ang Strategic Hamlet Program. Inilipat ang maraming pamilya sa mga binabantayang village para mahirapan ang Viet Cong na kumuha ng pagkain, bagong miyembro at suporta. Nangako ang government ng seguridad at mga serbisyo.
Pero sa maraming lugar ay sapilitan ang paglipat at minadali nila ang programa. Dahil dito sa halip na mapalapit sa government ang ilang villagers, lalo silang nawalan ng tiwala rito. Noong January 1963, lumitaw ang isa pang malaking problema. Sa Battle of Ap-Bac, nagawang labanan ng mas maliit na Vietcong force, ang mas malaking South Vietnamese force na may American helicopters, armored vehicles at advisors. Ipinakita nito na kahit mas mahusay ang equipment ng South Vietnam, hindi pa rin madaling talunin ng guerrillas. Kasabay nito lumalala rin ang political crisis sa loob ng South Vietnam. Noong 1963, sumiklab ang malawakang protesta ng mga Buddhist laban sa government ni President Ngo Dinh Diem. Lalong naging seryoso ang sitwasyon ng sunugin ng Buddhist monk na si Thich Quang Duc ang sarili sa Saigon bilang protesta. Kumalat sa buong mundo ang larawan at lalo nitong pinahina ang tiwala ng Washington kay Diem. Noong November 1963, naglunsad ng coup ang mga South Vietnamese generals. Hindi pinigilan ng United States ang mga nagbabalak na patalsikin si Diem. Bumagsak ang kanyang government at pinatay si Diem kasama ang kanyang kapatid na si Ngo Dinh Nhu. Ngunit ang pagkawala ni Diem ay hindi nagdala ng inaasahang stability. Sa halip nagsimula ang sunod-sunod na pagbabago ng leadership sa South Vietnam. Makalipas lamang ang ilang linggo, pinaslang din si President Kennedy sa Dallas noong November 1963. Ang pumalit sa kanya ay si Lyndon B. Johnson. Ayaw ni Johnson na maging sentro ng kanyang presidency ang Vietnam dahil mas interesado siya sa domestic reforms sa Amerika. Pero ayaw din niyang bumagsak ang South Vietnam sa mga communist habang siya ang presidente. Samantala, patuloy na lumalala ang military situation. Humihina ang Strategic Hamlet Program at lumalakas ang Vietcong sa countryside. Dahil dito nagpadala pa si Johnson ng advisors at inilagay si General William Westmoreland sa mas malaking papel sa American military effort. Hindi lamang advisors ang ginagamit ng United States. May mga lihim ding operasyon laban sa North Vietnam. Sa ilalim ng Oplan 34A, nagsagawa ng coastal raids ang mga puwersang suportado ng Amerika. Kasabay nito, nagpapatrolya ang American Navy malapit sa North Vietnamese coast gamit ang tinatawag na De Soto missions upang mangalap ng electronic intelligence. Magkaibang operasyon ang dalawa, ngunit minsan ay nangyayari ang mga ito sa parehong lugar at magkalapit na panahon. Noong late July 1964, sinalakay ng mga patrol boat na konektado sa Oplan 34A ang ilang target sa baybayin ng North Vietnam. Makalipas ang ilang araw, pumasok naman sa Gulf of Tonkin ang American destroyer na USS Maddox para sa isang De Soto patrol. Sa puntong ito, wala pang malaking American Ground Army na direktang nakikipaglaban sa Vietnam. Ngunit sunod-sunod nang lumalim ang involvement ng United States mula advisors, helicopters at intelligence hanggang covert operations malapit mismo sa North Vietnam. At sa Gulf of Tonkin, isang engkwentro ang malapit nang magbigay kay President Johnson ng dahilan upang dalhin ang Amerika sa mas malawak na digmaan. Noong August 2, 1964, dumating ang tensyon sa Gulf of Tonkin sa unang direktang sagupaan. 3 North Vietnamese torpedo boat ang lumapit sa USS Maddox. Nagpaputok muna ng warning shots ang American destroyer bago nagsimula ang labanan. Naglunsad ng torpedo ang mga Vietnamese boat ngunit walang tumama sa Maddox. Gumanti naman ang barkong Amerikano gamit ang mga kanyon nito habang dumating din ang American aircraft upang tumulong. Totoong nangyari ang unang engkwentrong ito at kinilala rin ito ng North Vietnam. Pagkalipas ng 2 araw, bumalik ang USS Maddox sa Gulf of Tonkin kasama ang isa pang destroyer, ang USS Turner Joy. Gabi noon ng August 4. Madilim ang paligid, masama ang panahon at mahina ang visibility. Dahil inaasahan na ng 2 barko ang panibagong pag-atake, naging alerto ang kanilang mga crew sa anumang makikita sa radar at sonar. Maya-maya, may lumabas na mga hindi malinaw na radar contact. May mga sonar report din na tila may paparating na torpedo. Nagsimulang magmaniobra at magpaputok ang 2 American destroyer laban sa inaakala nilang kalaban. Habang tumatagal ang insidente, lalo namang dumarami ang sinasabing torpedo at enemy contact. Dito nagsimulang magduda maging ang ilang American officers kung may totoong umaatake nga ba sa kanila. Posibleng ang ilang radar at sonar reading ay naapektuhan ng panahon o kaya alon o di naman kaya ay sariling galaw ng mga barko at mabilis na pagbabago ng direksyon. Ngunit bago pa tuluyang malinaw kung ano talaga ang nangyari, nakarating na sa Washington ang report na muling sinalakay ng North Vietnam ang mga barkong Amerikano. Sa mga sumunod na pagsusuri ng intelligence records, naging malinaw na walang North Vietnamese attack noong August 4. Ang mga signal intelligence report na ginamit noon upang suportahan ang paniniwalang may ikalawang pag-atake ay hindi pala sapat na ebidensya.
Ipinakita rin ng mga lumang NSA records na may mga importanteng impormasyon na hindi gaanong pinansin, habang may ibang report na inakalang patunay ng pag-atake kahit wala palang nangyaring pag-atake. Ngunit noong 1964, hindi pa alam ng publiko ang buong nangyari. At para kay President Lyndon Johnson at sa kanyang mga advisors, kailangan nilang tumugon. Noong August 5, nag-utos si Johnson ng airstrikes laban sa mga North Vietnamese naval facilities at iba pang military targets. Tinawag ang operasyon na Pierce Arrow at dito, 2 American aircraft ang nawala at isang pilot ang napatay. Mas malaking pagbabago ang sumunod sa Washington. Noong August 7, ipinasa ng US Congress ang Gulf of Tonkin Resolution. Nilagdaan ito ni Johnson noong Agosto 10. Hindi ito formal na declaration of war, pero binigyan nito ang presidente ng napakalawak na kapangyarihan upang gumamit ng military force sa Southeast Asia nang hindi na kailangang humingi ng bagong declaration of war. Kalaunan ito ang naging pangunahing legal basis na ginamit ng Johnson administration sa malaking pagpapalawak ng digmaan. May mahalagang context na hindi lubos na naipaliwanag sa Congress at publiko noon. Ang USS Maddox ay hindi lamang basta ordinaryong barkong naglalayag sa lugar. Bahagi ito ng De Soto Intelligence Patrol na nangangalap ng electronic information tungkol sa North Vietnam. Kasabay nito, may hiwalay ding covert raids laban sa North Vietnamese coast na suportado ng United States. Hindi direktang bahagi ng mga raid ang Maddox. Ngunit para sa North Vietnamese forces, mahirap malaman kung gaano kalapit ang koneksyon ng iba't ibang American operations sa isa't isa. Gayunpaman, hindi agad ginamit ni Johnson ng bagong kapangyarihan para magpadala ng napakalaking ground army. Election year noon sa Amerika. Gusto niyang ipakita na matatag siya laban sa communism. Ngunit ayaw din niyang magmukhang naghahanda ng malaking digmaan. Noong November 1964, nanalo siya sa presidential election sa napakalaking lamang. Sa publiko, patuloy niyang ipinapakita na hindi niya gustong palawakin ng sobra ang American ground involvement. Pero habang abala ang Washington sa politics, patuloy namang lumalala ang digmaan sa Vietnam. Patuloy na lumalakas ang Vietcong. Patuloy rin ang pagpasok ng tao at supplies mula sa North Vietnam. Samantala, nananatiling mahina at hindi stable ang government ng South Vietnam. Matapos mapatay si Diem, sunod-sunod ang pagbabago ng mga leader at military government. Kaya habang sinusubukan ng Amerika na limitahan ang sariling involvement, lalong nagiging mahirap para sa South Vietnam na tumayo ng mag-isa. Sa simula ng 1965, dumating ang mga pangyayaring nagtulak kay Johnson na gumawa ng mas malaking desisyon. Noong February 7, sinalakay ng Vietcong ang Camp Holloway malapit sa Pleiku, isang base na ginagamit ng American advisors. 8 Amerikano ang napatay at maraming aircraft ang nasira o nawasak. Pagkalipas lamang ng ilang araw, isa pang pag-atake sa isang American facility sa Quinyon ang nagdulot ng marami pang American casualties. Para sa Johnson administration, mas mahirap nang ipagpatuloy ang dating strategy na limitado lamang ang sagot ng Amerika. Nagsimula ang mas regular na air attacks laban sa North Vietnam. Pagsapit ng March 2, 1965, inilunsad ang Operation Rolling Thunder. Isa itong tuloy-tuloy at planadong bombing campaign laban sa piling military at economic targets sa North Vietnam. Ang layunin ay pahinain ang kakayahan ng Hanoi na suportahan ng digmaan sa South, palakasin ang loob ng South Vietnamese government at pilitin ang North Vietnam na bawasan o itigil ang suporta nito sa Vietcong. Ngunit mabilis na lumitaw ang problema. Hindi madaling pigilan ng bombing ang pagpasok ng tao at supplies patungo sa South. Maraming ruta ang maaaring ayusin, ilipat o itago. At habang tumitindi ang American bombing, lalo ring dumami ang military assistance na natanggap ng North Vietnam mula sa Soviet Union at China, kabilang ang mas modernong air defense weapons. May isa pang problema, ang air campaign. Kailangan ng United States na protektahan ang sarili nitong air bases sa South Vietnam. Isa sa pinakamahalaga ang Da Nang. Kaya noong March 8, 1965, dumaong sa Da Nang ang 2 batalyon ng US Marines. Sa simula, ang pangunahing misyon nila ay depensahan ng airbase. Ngunit napakahalaga ng sandaling iyon dahil sila ang unang malaking American ground combat force na ipinadala sa South Vietnam sa bagong yugto ng digmaan. Hindi nagtagal, lumawak ang kanilang misyon. Kapag may American troops na kailangang protektahan, kailangan ding bantayan ang paligid ng kanilang base. Kapag may Vietcong sa paligid, kailangang magsagawa ng patrol. Kapag may patrol na inaatake, kailangang habulin ng kalaban. Unti-unti, ang mga sundalong ipinadala upang magbantay lamang ay nagsimulang magkaroon ng mas aktibong combat role.
Ito mismo ang problemang kinakaharap ni General William Westmoreland, commander ng American Forces sa Vietnam. Para sa kanya, hindi na kayang pigilan ng South Vietnamese military nang mag-isa ang lumalakas na Communist forces. Dumarami na rin ang regular North Vietnamese Army units na pumapasok sa South. Kung ang layunin ng Amerika ay pigilan ang pagbagsak ng South Vietnam, kailangan ayon kay Westmoreland ng mas maraming American combat troops. Pagsapit ng summer ng 1965, hindi na lamang tanong kung magpapadala ba ng ground troops ang United States. Ang tanong ay kung gaano karami. Sa mga discussion sa Washington, pinag-usapan ang pagpapadala ng 10,000 karagdagang sundalo at ang pagpapataas ng kabuuang American force sa mahigit 100,000 bago matapos ang taon. Sa huli, pumayag si Johnson sa malaking expansion ng American combat presence. Mula rito, hindi na lamang advisors at support personnel ang pangunahing papel ng Amerika. Ang sariling hukbo na mismo ng United States ang magiging pangunahing bahagi ng ground war. Pero bakit umabot sa ganitong punto ang Amerika? Pinakamalaking dahilan ang Cold War. Para sa maraming American leaders, ang Vietnam ay bahagi ng mas malaking laban sa paglawak ng communism. Nakikita nila ang North Vietnam bilang kaalyado ng Soviet Union at China. May takot na kapag bumagsak ang South Vietnam, baka mas lumakas ang communist influence sa ibang bahagi ng Southeast Asia. May isa pang dahilan, credibility. Ilang taon nang sinasabi ng United States sa South Vietnam at sa iba pang kaalyado nito na hindi nito hahayaang basta manalo ang communist forces. Para sa Washington, ang biglang pag-alis ay maaaring magbigay ng impresyon na hindi mapagkakatiwalaan ang mga pangako ng Amerika. Iniisip din ni Johnson kung ano ang magiging epekto nito sa kanyang presidency at sa political standing ng United States sa buong mundo. Malaki rin ang tiwala ng ilang American officials sa lakas ng kanilang military. Ang United States noon ang isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. May advanced aircraft, helicopters, artillery, logistics at napakalaking industrial capacity. Maraming planners ang naniwalang kapag tuluyan ng ginamit ang American firepower, hindi kayang tumagal ng Vietcong at North Vietnam. Malaki ang impluwensya rito ni Defense Secretary Robert McNamara. Kilala siya sa paggamit ng statistics, measurements at numerical analysis sa paggawa ng desisyon. Sa Vietnam, sinubukan ding gamitin ng numbers upang masukat kung sino ang nananalo. Bilang ng enemy casualties, weapons captured, missions completed, territory controlled at iba pang data. Ngunit may malaking limitasyon ang ganitong paraan. Hindi madaling gawing numbers ang political loyalty ng isang village, kagustuhan ng isang tao na patuloy na lumaban, o kakayahan ng isang guerrilla movement na palitan ang mga nawawalang tauhan nito. Hindi rin lahat sa Washington ay naniniwalang mananalo ang Amerika. Isa sa pinakamalinaw na kumontra sa escalation si Undersecretary of State George Ball. Nagbabala siya na maaring mapunta ang United States sa isang digmaang mahirap tapusin at mas malaki kaysa sa inaasahan. May iba ring American officials sa Vietnam na nakikita na hindi simpleng foreign army lamang ang Vietcong. May local networks ito, political organization at suporta mula sa ilang bahagi ng rural population. Kaya hindi sapat na magkaroon lamang ng mas maraming eroplano, bomba at sundalo. May mas malaking panganib pa. Habang lumalawak ang digmaan, kailangang iwasan ng United States ang direktang malaking digmaan laban sa China o Soviet Union. Parehong nuclear powers ang Amerika at Soviet Union, habang may malaking military naman ang China at nakipaglaban na sa United States noong Korean War. Kaya kailangang palakasin ng Washington ang pressure sa North Vietnam nang hindi umaabot sa puntong maaaring magdala ng direktang superpower confrontation. Ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang Vietnam War. Napakalakas ng United States, ngunit hindi nito maaring gamitin nang walang limitasyon ang buong military power nito. Ayaw nitong direktang salakayin ng China. Ayaw nitong magpasimula ng nuclear confrontation sa Soviet Union. At ayaw din nitong lumitaw na nagsisimula ng panibagong World War. Kaya lumaki ang digmaan ng paisa-isang hakbang. Una ay financial at military assistance. Sumunod ang advisors. Pagkatapos ay helicopters, intelligence at covert operations. Sumunod ang bombing. Pagkatapos ay troops na ipinadala upang bantayan ang mga base. At mula roon naging full combat operations na ang kanilang mission. Walang isang araw kung kailan simpleng sinabi ng Washington na magsisimula na ang isang napakalaking Vietnam War. Sa halip, serye ito ng mga desisyong sa kanilang panahon ay ipinakitang limitado lamang. Ngunit bawat bagong hakbang ay nagdulot ng bagong problemang nangangailangan naman ng susunod na hakbang.
Pagsapit ng 1965, ibang-iba na ang sitwasyon kumpara noong unang nagpadala ang Amerika ng advisors. Ang United States ay mayroon ng bombing campaign laban sa North Vietnam at mabilis na dumaraming combat troops sa South. Ang digmaang minsang inaasahang kayang kontrolin sa pamamagitan ng pera, training at military pressure ay naging direktang digmaan ng Amerika. At dito makikita kung bakit napakahalaga ng mga unang taon ng Vietnam War. Hindi basta nagising ang United States isang araw at nagpa siyang magpadala ng napakalaking hukbo. Unti-unti itong pumasok dahil sa takot sa communist expansion, pangakong protektahan ng South Vietnam, concern sa reputasyon ng Amerika, political pressure sa Washington, at paniniwalang kayang tapusin ng superior American military power ang problema. Ngunit may isang bagay na hindi lubos na naunawaan ng maraming American planners noong simula. Hindi lamang lakas ng armas ang magdedesisyon sa digmaang ito. Ang kalaban nila ay handang lumaban ng matagal, kayang magtiis ng napakalaking losses, may suporta mula sa North Vietnam at mga communist allies, at nakikipaglaban sa sarili nitong lupain. Ang desisyong ginawa noong 1965 ay hindi nagtapos sa problema. Ito ang nagbukas sa pinakamalaki at pinakamadugong yugto ng American involvement sa Vietnam. Isang digmaang tatagal pa ng maraming taon at babago sa Vietnam, sa United States at sa paraan ng pagtingin ng Amerika sa sarili nitong kapangyarihan.